Magandang araw mga bata! Ako si Ate Marjo mula sa Quezon National High School, isang work immersion student dito sa Quezon Provincial Library. Narito na naman tayo para sa bagong edisyon ng Kwentong Pambata. Mga bata, araw-araw niyo bang nakakasama ang inyong nanay? Naranasan niyo na rin bang mawalay ng matagal sa kanya dahil nasa malayong lugar siya nagtatrabaho? Hay, nakakamiss, diba? Ang saya kaya kung lagi mo siyang kasama. Ito ang ating kwentong itatampok ngayong araw na pinamagatang Dear Nanay, na isinulat ni Zara Gagatiga at iginuhit naman ni Liza Flores. Handa na ba kayong lahat makinig? Tara, simulan na natin. Nang araw na umalis ka papuntang Singapore, maraming beses na umiyak ako ng palihim. Pilit kong iniintindi ang dahilan kung bakit iniwan mo kaming lahat. Sabi ni tatay, ay kumakayod ka ng husto para sa aming tatlong magkapatid na mahal mo ng lubos. Upang magkaroon kami ng sapat na pagkaing maihahain, mga damit na maisusuot, at mga sapatos sa aming mga munting paa. Pinapadalhan mo kami ng mga laruan at kung ano-ano na kahit kailan ay hindi kami nahahalikan o nayayakap, na hindi rin naman nahahawakan o nararamdaman ng ulo ni Tutoy kapag may sakit siya at nakaratay sa kama. Kapag umuwi ako galing sa eskwelahan, pinangungulilahan ko ang iyong mga tanong at pakikialam. Kung pinagbubuti ko ang pag-aaral sa lahat ng aking mga aralin, mula sa matematika hanggang musika, siyensya at pagbabasa. Inuudyokan kami ni ate na laging sumulat sa iyo dahil kung nalulungkot kami, ganun din ang nararamdaman mo. Sabi niya, kung mahirap para sa atin na mamuhay na wala siya sa malapit para kay nanay, ay mas mahirap na papalayo kay tatay sa anak niyang lalaki at dalawang anak na babae. Wala talaga akong pakialam kung anong matatanggap ko. Ang mga laruan, mga computer, at ang lahat ng mga kahanga-hangang maliliit na kasangkapan. Binibilang ko ang mga araw at buwan hanggang nakauwi ka na. Para sa akin, ay ikaw ang pinakamagandang pasalubong. Ang presensya mo sa ating pamilya ang siyang pinakaasam-asam ko. Mahal na mahal kita. Itinatangi kong nanay. Ingat ka rin sa Singapore. Sa pagtatapos ng ating kwento, lagi nating tatandaan ang pagmamahal sa atin ng ating nanay. Tumatak sana sa inyong isipan ang kanyang kalagahan. Huwag baliwalain ang hirap at sakripisyo para sa ating mga anak upang mabigyan tayo ng magandang buhay. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!